Sa kaunasang kaisipan ng isang political analyst daw siya, vlogger pa, at professor pa kamo sa pamusong paaralan dito sa ating bayan. Anya, binaboy ng Amerika ang ating demokrasya. Opo, no? Nilagyan di umano ng Amerika ng property consideration. Ibig sabihin, ang pwede lang tumakbo sa larangan ng politika ay yung may mga propiedad, may kayamanan, mayayaman lamang. Anya karamihan sa mga Pinoy ay salat sa kwarta. Lalo na ng mga panahong iyon na kabibenta lang sa Pilipinas no Kastila din sa Amerika. Siyempre marami ang walain. Ilan lang yung mga bastardong Espanyol, mga praile nandun sa kanila at kayamanan natin. So kanya nababoy tuloy ang ating political sistema. Pambihira. Alam nyo, ignoramos itong professor na ito na itatago natin sa pangalan na si Richard Heiderman. Ignoramos na. Ano matutunan ng kanyang mga estudyante? Wala. Salat. Pambira, no? Pero, di rin natin siya masisisi sapagkat yung mga profesora niya nung araw na siya nag-aaral pa, mga ignoramos din. Di rin alam. Ay dito, hindi na pa talaga nila alam ang tunay na kalagayan na huwad ang demokrasya sa bansa at hindi may kagagawa kundi itong mga kawatan sa buong pamahalaan na nagbabalat kay mga politisyan. O sadyang mas gusto nila maging komunista ang bansang ito, kaya ganong-ganon na lamang ang mga itinuturo nila. Hindi na itinuturo ang tunay na anyo, hugis at kulay ng demokrasya sa ating kabataan. Kaya 99.9% sa ating mga itsapuera. Yung ilang mga kulto kawatan lang, mga 0.001 na mga kawatang naghahari-harian, ang mga nagsisipagyaman din sa ating bayan. Pambirang patiso. Ay nako, ano ba namang klaseng. Anyway, good morning mga kapwa ko. Soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit sa ating mga kahanay. Sa 99.9% masang Pilipinong itsapera. Good morning! Cheers! Mga ka-itsapera. Tandaan po natin nasa kamay po natin ang susi para magkaroon tayo ng makatarungan at makataong lipunan. Hindi nga ba sandamakmak sa atin ng mga itsapwera ang nakiisa sa himagsikan at nagwagi si Gat Andres Bonifacio. Kasama siyempre natin mga ninunong katipunero. Nga lang, abay naharbat. Napatalsik na natin ang mga naghahari-harian dayuhan. Pumalit naman agad-agad ang mga naghahari ang mga mismong sarili nating mga kababayan. So napatalsik na Gat Andres Bonifacio, sampo natin mga ninunong katipunero sa mga dayuhan naghahari-harian. Panahon na, para tayo namang masang mga itsapwerang Pilipino magpapatalsik sa mga kawatang mismo natin mga kababayan na naghahari-harian sa bayan. Deal! Kaya natin double deal. Kumilos tayo, zero revolution na. Hanggang di tayo kumikilos, alam po mangyayari sa buhay natin pare-pareho. Isa po ninyong pagsuporta sa ating advokasya sa pamamagitan ng pag-subscribe
sa channel na ito, YouTube Advocacy, Bureau Advocacy channel ni Kit Kilatis Lagari. At paki-like mo na rin po. At kung hindi ka nabisan, paki-share nang mas marami tayong maimumulat ng mga itsapwera sa ating bayang Magilaw na irnas ng silanganan at duyan po ng din na magigiting. Nakita po natin ang ating giting di lang sa Sambela kundi sa buong mundo. Anyway, inatisin na po natin ito. Ito nung ibinenta kasi natalo sa gira kaya para hindi na makahiya-hiya, para sa Espanya, kunyari nagkabintahan sila. At hindi lang kunyari yun, talaga nagbayad na, pero 20 million US dollars. Para ang lupang hinirang ay sa kanila na yung administrasyon. Alam nyo, sabi nga ng mga ni sa hinagat, hindi kami nakapagyera sa Espanya para po palawakin ang aming nasasakupan. Para po gawing kolonya ang Pilipinas ng mga ba't nga ba talaga sila nakapagyera? Yung po mga naaawa sa Cuba. Ang Cuba po nung nakapitbahay lang nila, kumbaga dungaw lang mula doon sa Florida, ang Cuba Naaawa sila sa mga Cubans at naghihingi din ng tulong sa kanila, dahil katulad natin mga Pilipino, abay inaalipin din sila ng Espanya. Kolonya ng Espanya during that time, pati ang Cuba, pati ang Hawaii, yung pong Marianas Islands, kanila din po yan. Diba, yan yung tapunan ng mga kawatan Isla de Los Lanzarones. Doon nila ipinatatapon, ini-exile ang mga, kahit hindi ka kawatan, pagkalit sa iyo ang pamunuan, patatapon ka doon bilang parusa. But anyway, nung magalit ang Espanya sa Amerika, nagdeklara sila ng giyera. So, nung nagdeklara sila ng giyera, kinabukasan, nagdeklara din ng giyera ang Amerika. At inatasan ng kanilang pamunuan, itong si George Dewey. Si Commodore George. Sabi niya, Commodore George, pasyalan mo nga muna yung Spanish Armada doon sa Manila Bay. So, ito naman si Commodore George, abay bago sila mula Hong Kong, kasi naka-station sa Hong Kong. Siya yung commander ng Pacific, Pacific Command, kung hindi ako nagkakamali. So, bago sila lumayas, madaling araw pa ito, basta maga-maga pa, nag-order na siya, almusal muna tayo, mga bata. Para meron tayong lakas sa pagkikipagdigma. Palulubugin natin yung Spanish Armada sa Manila Bay. So, almusal. Pagkatapos ng mag-almusal, larga. Pagdating dito sa Manila Bay, sandali lang lubog lahat ng mga Spanish Navy. Walang kalaban-laban sa kanila. So, order muna si Commodore George. Mga bata, mag-almusal ulit tayo. Ayun. Pagkatapos, pumunta po sila, nagpahinga doon sa may Stanley Point. Kalawanan, tinawag Stanley Point. Stanley Point sila. Stanley Point pala, sa Cavite. Si Aguinaldo noon, nag-exile na. Binayaran na siya Binenta niya na yung himagsikan Diba? Patapos niya patayin si Andres Bonifacio. Si Aguinaldo, nagpakuya-kuya-kuya na sa Hong Kong. Yung mga remnants ng Katipunan niya, wala namang kakayahan pumunta na Hong Kong at di sila napabagahinan doon sa wala silang party doon sa napagbenta ng Aguinaldo. Andito na sila. Sa mga kangkungan, sa gilid-gilid ng kangkungan, dyan na sila pakuya-kuya-kuya. Nung makita nila yung kanot, sabi, bukang kakampi to. So pumunta sila doon, makat sila, nag-usap kay George Dewey. Ewan ko kung anong klaseng usapan ang nangyari doon dahil di ba sila, si George, di mo marunong managalog.
O, itong ating mga katipuneros, no, mga ninuno natin, hindi rin marunong English. Baka nagsinyasan na sila. Yan. Para may common enemy, Espanya. And so, sabihin naman, ibigyan ng mga armas hanggang sa makakaya niya. Ay, sinaway siya ngayon ng High Command. George, huwag kang makialam riyan. Di natin gera yan. May gera rin natin kontra Espanya. Well, ang ginawa ni George, no, pinasundo o sinundo. Itong si Aguinaldo dito sa Hong Kong, pinabalik ng Maynila. Ano ginagawa mo dyan? Nandun ng labanan sa Pilipinas, dito ka pa kuya-kuya ko sa Hong Kong. Pambirang patis ka naman. No? So, bumalik dito sa madaling salita, si Aguinaldo, at doon na nagsimula uli yung bakbakan. Ano ha? Eh, siyempre, sa tulong na rin ng mga Amerikano. Kahit na pasimple lang kumbaga. Long story short, nagupo ang Espanya. Nagkaroon ng Treaty of Paris. Or Paris. Paris ha? Paris. Treaty of Paris. Nagkaroon sila. Ngayon, ito namang, ang presidente noon, si McKinley. Diba? Kaliwat kanan ng bulong sa kanya. Sa kabilang bulong Pangulo, bitawan na natin yung mga Pilipino. Sanda ka. Takot-takot na nga problema natin sa mga negro o Amerikano. Dadagdagan pa natin ng problema ng mga little brown monkeys. At ang mga yan, walang kapag-pag-asa maging sibilisado ang mga yan. No, ha? Mga halimaw yan. At yun ang naglabasan sa malalaking pahayagan doon sa United States of A. Sa USA. Kaya, bago yung kaya, sa kabilang tenga naman may bumubulong. Kay Pangulong McKinley. Sabi, Pangulo, kawawa naman yung mga Pilipino pag pinabayaan natin yan. Di ba? So, hindi malaman ni McKinley kung ano ang gagawing desisyon. Hanggang sa humantong siya. Ayon doon sa nabasa kong artikulo. Umantong siya sa pagluhod gabi-gabi upang manalangin sa Panginoon o sa gabay at patnubay. Hindi ko talaga mayasa magsisimento pag pinag-uusapan kasi kumbaga kaluluwa natin mga Pilipino nasa lalay doon sa usapan ngayon ng mga tanong yan. So, sa umaga, nagising na lang si Pangulong McKinley at pumasok sa kanyang sentido komon. Kapag pinabayaan ko ang Pilipinas, ano ang posibleng mangyari? Maaring pag-aagawan silang muli ng mga colonial power na nandun sa rehiyon. Like, nandyan yung Britain, nandyan yung Portuguese, siyempre nandun yung Spain, at iba-iba pa. So, gulo, kawawa na naman ng Pilipino. Maaari din sila mismo yung mga naghahari-harian sa kanilang mga balangay ang magpatayan, matibay. Diba? Maaari din balikan sila ng Espanya at muling alipinin. Siyempre, nakaka-relate ang mga si George McKinley sapagkat sila man dati alipin ng Great Britain. Ngayon na United Kingdom. Diba? So, ang utos sa kanyang kalyado, limbagin nyo ang Philippine Organic Act. Yung Philippine Bill of 1902 na naipasa at naging Organic Act of the Philippines by the U.S. Congress towards greater autonomy at paghahasa sa mga Pinoy sa mga demokratikong proseso at paggawad ng kalayaan. Yun ang kanilang official na stand. Pero bago yan, itong si Congressman Henry Cooper, kung hindi ako nagkakamali ng Mississippi, kung Henry, cheers po, cheers, at salamat
Nung panahon na kanya idinipensa ang Philippine Bill of 1902 sa Kongreso, ginamit po niya ang memorya ni Dr. Jose Rizal. Sinabi niya, ang sabi, ang kaungasang kaisipan ng marami sa atin, ang Pilipino ay mga halimaw at walang kapag-asang maging sibilisado. Pero nagkakamali ho kayo. Siyempre, meron niya banat. Ang dami kagad nagtataasan ng kamay. Gustong makipagdebate. So, yung iba, pinagbigyan niya. Pinangulit, sabi niya, tumigil mo na kahit makinig. Pagkatapos ko magsalita, saka kayo makipagdebate sa akin kung gusto niyo pa. So, sabi niya, nagkakamali kayo. Hindi po mga halimaw at walang kapag-asang maging sibilisado ang mga Pilipino. Katunayan, kilala ba ninyo si Dr. Jose Rizal? Siya po ay pamusong Pilipino na kahanay nila George Washington. Tayong mga Amerikano, kahit saan tayo pumunta, instant ang respeto sapagkat dala-dala natin ang legacy ni George Washington. Si Gato Rizal, si Dr. Jose Rizal, kahanay ni George Washington. Sa gitna ng lahat ng mga balakid na pagtagumpayan niya, diba? Ang naisusulong niya, isinulong niya ang kapakanan ng mga Pilipino laban sa mga nang-aalipin na dayuhan, mga Espanyol. At siya po ay nagtagumpay. Sinalaysay niya yung talambuhay, kumbaga, at kanya pang ni-recite ang English translation ng Mi Ultimo Adios, yung huling paalam ni Gato Rizal. Alam niyo kung ano nangyari? Matapos po siyang magtalumpati ng kanyang depensa para sa Philippine Bill of 1902, wala na po nakipag-debate. Nagtayuan lahat, standing ovation, pinalakpakan po siya. Kaya po masaya Philippine Bill of 1902 o Philippine Organic Act of 1902. Organic Act, an act temporarily to provide for the administration of the affairs of civil government in the Philippine Islands and for other purposes. 57 Congress of the United States of America, first session 1902. Malinaw nakasaad sa Section 5 ng naturang Organic Act that no law shall be enacted in said islands which shall deprive any person of life, liberty, or property without due process of law, or deny any person therein the equal protection of laws. Malinaw po. Pantay-pantay ang lahat. Ito'y hango po sa U.S. Declaration of Independence that we hold the self-evident truth that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. So ito, ginawa po niyang pantay-pantay, so maling-mali ang kaungasang kaisipan o pambobola, pangguguyot, panguuto na ni Richard Heiderman na nilagyan ng kumbaga balakid laban sa mga pobre ang pagpasok sa halalan. Kaungasang kaisipan po yung salat sa luhika at batayan sa batas. At dahil po dito sa Philippine Organic Law, nagkaroon ng unang halalan noong 1907. Ang upper house ay yung Philippine Commission, appointed po lahat yun ng presidente ng Amerika. Ang pinaka House of Representatives or Assembly, yan po yung mga Pilipino na. Diba? At ang mga Pilipino, kasama yung mga Kastila, mga Inchik na nag-avail nung nationality, Filipino citizenship.
na nung tayo under the administration na ng Amerika. At dahil din doon sa Philippine Bill of 1902, ipinanganak ang Jones Law of 1916. At sa Section 13 nakalagay, election and qualification of senators. That the members of the Senate of the Philippines, except as herein provided, shall be elected for terms of 6 and 3 years, as hereinafter provided by the qualified electors. Sino yung qualified electors? Yung pong mga registered voters, no, of the Philippines. Each of the senatorial districts defined as hereinafter provided shall have the right to elect 2 senators. No? So yung mga distrito, senatorial districts, kung hindi ako nagkakamali, 12 ng mga panahong yun. Kaya 24 ang mga senador, 2 kada senatorial district. Ito ang binaboy ng mga kawatang, alam mo na, nababalat yung politician sa 1935 Constitution. Ginawa na at large. No? Which is wrong. Kasi wala nang representasyon. No? Halos ang Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Mindanao at Visayas, puro taga Luzon na lang. No? Sa pagpapatuloy nitong Jones Act of 2016, eto malinaw na malinaw, Hey, mga unga sa Comelec, makinig po kayo, makinig. No person shall be an elected member of the Senate of the Philippines who is not qualified elector, hindi siya rehistradong botante, and over 30 years of age, 30 anyos ang edad dapat or higit pa. And who is not able to read and write, dapat marunong siya bumasa at sumulat. And write, ito sa pala sinabi ko na yun, read and write, either the Spanish or English language, Espanyol, kailangan marunong siya bumasa at sumulat ng Espanyol. Aba pang bira to, hindi, mga bastardo lang pala pwede sumakbo noon. Anyway, siguro naman yung mga panahong yun marami na sa Pilipino na marunong mag-English at marami na rin natuto sa Spanish, diba? Language. So, pantay-pantay pa rin sila. And who has not been a resident of the Philippines for at least 2 consecutive years and an actual resident of the senatorial district chosen for a period of at least 1 year immediately prior to his election. So yung residency, diba? Yun na mga requisitos. Democracy. All men are created equal, with equal rights. Kung hindi man pantay-pantay sa kagwapuhan, pangit ka, gwapo ako, o pangit ako, gwapo ka, matangos ang ilong ko, dapa yung sayo, maputi ang balat ko, may itim ka. Hindi man tayo pantay-pantay sa ganong katangian, pero sa ilalim ng batas, pantay-pantay po tayo. Demokrasya diba? O ngayon, sa 1935 Constitution, o bilang katunayan, na ito ay demokratikong proseso at galing sa mga Amerikano, sa 1935 Constitution po, Article 6, Legislative Department, nakalagay, Section 4, no person shall be a senator unless he be a natural-born citizen of the Philippines and at the time of his election is at least 35 years old, 35 years of age, a qualified elector or qualified voters and a resident of the Philippines for not less than 2 years immediately prior to his election. So dito, nag-umpisa na po ang pagbababoy. Bakit ka mo? Ito, residents of the Philippines. Di ba?
hindi ka mukha noong Jones Act of 2016 na kaya residente ka doon sa senatorial district kung saan ka tumatakbong senador. Hindi po ba? May mga distrito talaga para ang representation sa Senado ay pantay. Hindi katulad ngayon na dito sa 1935 Constitution, binaboy na nila ang demokrasya. Ito, pambababoy. Hukumang trial by palakasan. Diba? Yan ang matinding pambababoy na ginawa simula pa sa 1935 Constitution, napunta sa 1973 Constitution, at kinopya din lang ng 1987 Constitution. Pambababoy po ito ng mga framers ng ating saligang batas. Section 1. Ito, 1935 Constitution pa rin ito, no? No person shall be... Yung pong Article 4, Section 1 ay kinopya sa 5th Amendment ng Bill of Rights ng mga Kano. At ang nakasaad dito, basa. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Yung pong presentment, akusasyon. Yung pong indictment, sakdal. Yung pong grand jury ay 23 kataong mga 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Out of 23, 12 ang kailangan numero bilang ng boto para sa sakdal o sa akusasyon. Randomly selected po ito, hindi po ito turo-turo, mga katulad ng sa komunista. At ito naman pong paragraph 2, dito po sa ating Bill of Rights Section 14, 1987 Constitution, ay kinopya naman po sa 6th Amendment Bill of Rights ng mga Kano. At ang nakasaad dito, in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury. Ito, inumit po ito ng mga framers ng 1987 Constitution, bagaman ang pinagkopya nila ay Bill of Rights ng mga Kano. Impartial jury, ito po ay jury, 12 kataong mga Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Sa loterya po ang pamamaraan. Loterya ang pamamaraan ng pagpili sa unang sigwada at sa pangalawang sigwada para masala na ang ma-impanel na 12-man jury ay walang kinikilingan sa magkabilang panig, sinasala po sila ng judge, ng prosecutor at defense lawyers. Inaalam nila na talagang walang bias sa magkabilang panig ang magiging makasama sa bubuing jury, 12-man jury. May question and answer portion. Halimbawa, kung si Mayor Digong, halimbawa lang, ang kinasuhan sa Davao ng pangulimbat ng confidential fund. O si Sara na lang, kasi matanda na si Digong. Baka wala na siyang energy umarap sa korte. Si Sara Duterte, halimbawa, kinasuhan ng pandarambong ng 11,000 ghost employees at yung katakot-takot ng mga ginawa niyang confidential fund sa city of Davao, siyempre hindi mo lilitisin. Hindi mo ilalagay sa Davao paglilitis. Pwedeng ilipat sa Tondo. Para yung mga mga trial jurors magagaling sa Tondo. Para walang kinikilingan. So yan po inaalam talaga ng judge. Baka may taga Davao na nalipat sa Tondo. Kilala mo ba itong si Mayor Sara? Pag sinabi niya, opo, paano mo nakilala? Ako po yaya niya nung maliit pa siya. Abay, excuse ka na muna. Sapagkat, siyempre, ang feeling mo, ang bias mo para kay Sara. Okay na ba si Sara Duterte? Opo, Mayor pa siya ng Davao. Paano mo siya nakilala? Kasi yung asawa ko po ay member ng kanyang Davao Death Squad. Ay, excuse ka na muna. Siyempre, hindi ka pa pwedeng maging
patas, no? Bias ka para kay Sara. Dahil, maliban na lang kung yung sinasabi niya kanyang ha, asawa ay si Mutabato o kaya si Las Cañas. Pero pag si Mutabato naman ang kanyang asawa o si Las Cañas, excuse pa rin siya. Sasabihin ng judge, syempre, at nung prosecutor, defense lawyer, judge, excuse mo muna ito dahil, syempre, bias na ito kontra kay Sara Duterte. Diba? Yun ang beauty ng trial by jury. Diba? So, dito, hindi po, or dito nababoy ang ating demokrasya. Malinaw po, dito ba? Ang bumaboy sa ating demokrasya ay itong mga kawatan, no, sa buong pamahalaan na nagbabalat kayong politicians. Ito, Richard Heiderman, ang ituro mo sa mga estudyante mo at ituro mo sa kanila tunay na anyo, guhit, kulay ng demokrasya. Diba? Na ang epitome of democracy ay ang hukuman trial by jury o karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Remember, democracy is a government of the people, by the people, for the people. Kaya nga tayo we, the sovereign, but powerless tayo Filipino people. Lao tayong power sapagkat pinagkait ng mga kawatan na nagbabalat kayong politician sa buong pamahalaan ang karapatan natin sa hukuman trial by jury. Simula pa, nung tinuran sa kanila ni Manuel Luis T. Quezon na I would rather have the Philippines run like hell by Filipinos than the Philippines run like heaven by the Americans. Malinaw po kung anong pagkakaiba. Bakit ang America is run like heaven by the Americans while the Philippines is run like hell by politician na nagbabalat kayo, mga kawatan nagbabalat kayong politician. Malinaw po. Ang mga kano, may poder, may sovereign power po sila at yun po ay ang karapatan sa trial by jury. Samantalang tayo mga Pilipino, kili-kili lang mayroong power tayo. Kagawan to ng paraan ni Rexona. So, imbis tayo ay sovereign, tayo po ay mga alipin. Tandaan mo yan. Richard Heiderman. Cheers! Nulit ko. Sa kapwa ko, kahanay sa 99.9% it's a pwerang mga Pilipino. Nasa kamay po natin na susi para makamtan ng matagal ng mailap na pangarap Pinoy. Makatarungan at makataong lipunan. Inukit pa natin yan sa ating saligang batas. No? Kami, ang kataas-taas makapangyarihan sa bayang ito, the sovereign Filipino people, ay humirit na gabay at patnubay sa Panginoong Diyos. No? Upang kami makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan upang mapangalagaan ang aming kamanahan na pakikinabangan ng halos lahat ng tanan. Kamanahang pakikinabangan ng tanan, hindi lamang ng ilang mga kawatang nag-aari-arian sa bayan. Diba? At yan po ay mangyayari lamang kapag magtagumpay tayo sa paghahain at pagpasa, maging sa referendum maaprubahan ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Karapatan nating mga soberanong mamamayang Pilipino sa hukumang trial by jury. Period. 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 Kaya dapat lang juror tayo. May God bless us all. May God bless Philippines. So kapag po nyo lagi nakandang magligot, Mr. Juror, Dr. Sixto Pilates Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa.